Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos at mayroon na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita namang muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos. Sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. At doon po sa mga bago pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo pag may bago akong video. Kasi sayang naman po kung mapapalampas nyo yung mga tips, mga informations at yung mga opportunities din na ibinabahagi ko ibinabahagi ko dito sa aking channel. At don't forget to follow din po ako sa aking Facebook page, Sok de Mesa, Sok Digital Media. Kasi dyan po ako madalas na nag-a-upload ng mga bagong trabaho at mga opportunities. And ngayong araw na ito ang importanteng pag-uusapan natin for today. Kasi sa dami ng mga impormasyon na lumalabas ngayon, na imbis na sometimes makatulong sa inyo dapat yung mga impormasyon na nakakalap nyo, ay nagbibigay pa ng kalituhan ito sa inyo. Minsan hindi na natin alam sino ba talaga ang nagsasabi ng tamang impormasyon, lalo na pagdating sa immigration dito sa Canada. Kasi alam naman po natin na nagkaroon ng maraming changes. And with those changes, marami ngayon ang naglalabasan na iba't ibang mga impormasyon. And I would believe na ang mas accurate at mas reliable na information ay siyempre, una na po dun sa mismong website ng canada.ca. Now, kung halimbawa naman at nagkakaroon pa rin kayo ng kalituhan dun sa mga impormasyon na nababasa nyo sa canada.ca, that's a time na kailangan nyo po ng expert advice. At kanino tayo kukuha ng mga expert advice? Siyempre, dun na po sa registered na immigration consultant. Doon po talaga yung masasabi natin na legal advice. Kasi maaaring yung iba nagbibigay ng payo, mga advices, pero hindi naman po sila registered na immigration consultant. So for legal advice, I would highly recommend and suggest na kumonsulta po kayo sa proper person, lalo na pagdating sa immigration. Kaya ako po, kahit ako po mismo mga kababayan, kumukonsulta po ako sa immigration consultant kung meron akong mga katanungan patungkol sa immigration. And luckily, meron tayong mabuting kaibigan na nagbibigay ng mga tamang impormasyon. At ngayon nga ay napanood ko yung kanyang video na shocking revelation, yung kanyang mga ibinahagi doon patungkol sa immigration and what we can expect about immigration by 2025, because 2025 is just around the corner. Nandiyan na lang po, ilang buwan na lang po 2025 na mga kababayan. 'Di ba? Ilang buwan na lang, 2 months. So mabilis lang ang panahon. Kaya ngayong araw na ito, I will try to contact her. Ang pangalan po ng ating kaibigan at legit expert immigration consultant ay si Miss Marjorie Quintos. So, tatry po natin siyang kontakin. Tatawagan ko po siya. Hopefully she's not busy, para matanong siya on some key points that she can share with us about what we can expect with Canada immigration by 2025. So subukan po natin tawagan. Tatabi lang ako para makausap ko siya ng maayos. Ayan, good. O pwede na, doon na lang yung audio ko, tapos screen record ko na lang. Ganun na lang. Oo. Kasi napanood ko yung video mo about your shocking revelation
sa immigration Nabili. immigration dito sa Canada by 2025. And I would highly Or ano recommend, pa lang yun? ha? Recommend what? I would highly recommend do sa mga viewers ko na panoorin nila ng buo yung video mo para malaman nila yung full details about dun sa sinasabi mong Yeah. shocking na updates Oo. about immigration in Canada by 2025. But for this video, ang pag-uusapan lang siguro natin ay parang just a bullet points doon sa mga update mo na sinabi. Okay? Yeah, actually, sorry, madilim ah. Sige lang, okay lang. Ano actually, 2 buwan naming binuo yung video na yun. Wow. Kasi, di ba nag-start yung mga announcements around Feb, tapos na-delay ulit March, April, May, tapos puro pre-announcements pa lang yung umpisa eh. Tapos yung implementation na ito nga, September, tapos may parating pa ng November, so ayun. Pero like, lahat overwhelmed pa ngayon, pati mga employers overwhelmed pa, kasi yung mga maraming for renewals, ganyan, they don't know how to keep them. So what we're trying to figure out now, like yung video na yan is just an introduction para people could understand na first they can avoid being scammed. Kasi nga, di ba, daming nagpapa-promote daw ng may jobs daw sa Canada, and then itong mga applicants naman, they do everything para makapag-apply, pero it's good to understand na limited yung opportunities ngayon sa Canada. So as I've mentioned on the video, yung mga challenges na susuungin ng mga applicants, but it's not the end of the world. It's just, it takes time para mag-bounce back ulit yung process, kasi there's still gonna be a need for foreign workers or workers in the future, especially sa mga low-level jobs or mga low-wage na jobs. So we see this trend happening perhaps in the next 2 years or so. Kasi ganoon naman dati 10%, tapos may unemployment rate, tapos nagkaroon lang ng pandemic, and then nagkaroon ng oversubscription yung mga employers. So, and then tumaas ang mga bilihin sa Canada dahil nagkaroon ng shortage sa bahay. Alam mo yan? Yeah. Nagkaroon ng chain reaction eh. So tama lang din itong ginagawa ng Canada right now na nililimit nila yung number of foreign workers under the low wage positions pa naman. And may announcements ulit about high wage naman. So we'll see about that. Ang goal is for awareness, and at the same time for them to plan ahead kung ano ba yung dapat nilang applyan. So I discussed on my video ano yung mga unaffected na industries. When I say industries, I don't necessarily mean occupations, kasi magkaiba yung definition ng occupations based on like industries. So I've mentioned mga hospital sectors, healthcare sectors for example. So hindi nangangahulugan na dahil yung job is, for example, if you're working in a janitorial position in a hospital, that still qualifies. So it's medyo, inano ko lang talagang pinag-summarize ko lang yung information para mas generally speaking maintindihan ng mga viewers natin. So if they watch the full video, they will understand, okay, so industry, and then may mga keywords ako doon na kung papakinggan nilang mabuti, maintindihan nila. Meron akong mga clue kung saan sila mag-a-apply, kung anong occupations or industries yung dapat nilang applyan. Hindi rin ako nakapagbigay ng clue kung saang locations, yung paano hanapin yung locations na na may 6% or higher na unemployment rate. Kasi for example,
yung ina-applyan nila is limited talaga or nasa high unemployment rate, hindi mapaprocess yung application unless andun sila sa exemptions na sinabi. So, ayun. And marami pang iba. Meron pa akong clue doon on may mga programs where you don't need an LMIA to apply for a work permit. So, yun yung mga clue sa video. Kasi, pag nag-discuss kasi ako ng very specific, I wouldn't want my content to be used by scammers or alam mo na. So, ayan, they can ask questions dun sa video and then I will answer it with happy heart. Kasi ngayon nagkakaroon ng, alam mo na, dahil sa maraming mga information, nagkakaroon sila ng information overload. And hindi mo naman kasi, sa dami ng lumalabas ng mga videos, ang nangyayari, nagkakaroon na ng kalituhan. Kaya sabi ko nga doon sa introduction ko, you have to get that information from a reliable source. Kasi ngayon, magkaroon ka lang ng camera. Alam mo naman, 'di ba? Madali na. Madali na maglabas ng impormasyon. Kaya ang sabi ko, mas maganda if you are looking for a legal advice, dapat pumunta ka doon sa tamang person, 'di ba? Like the registered immigration consultant na katulad mo. Na kaibigan natin at kakilala. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Hindi madamot na magbigay ng mga impormasyon. Kaya nga sabi ko, they have to really watch your video para ma-understand nila. And kasi I'm so glad you find it helpful. Yeah, definitely really helpful kasi talagang inilagay mo siya in layman's term. Like nag-umpisa ka dun sa pagdidiscuss ng LMIA, nung mga tier, at saka yung low wage. Sinabi mo rin na ito yung mga low wage, and kagaya nga na nasabi mo, kasi marami pang mga details talaga na dapat silang malaman. So subaybayan nila dapat yung iyong serye ng mga videos na ilalabas. Kasi alam ko, you are trying to convey your message in a layman's term. Hindi yung kasi medyo may mga technical 'di ba? Pag sinabi mo na yung mga technicalities about immigration, magkakaroon na sila ng kalituhan, 'di ba? For more information then, sabi mo nga, pwede silang mag-ask ng question sa iyong video. Right. And now, nakakatuwa yung mga yung sa YouTube. Nakakatuwa yung mga nakakanood sa YouTube kasi alam kong pinapanood ninyo. Tapos, you can ask the questions na may sense. You know what I mean? Exactly. Kaya sa YouTube ko lang muna ina-upload yung mga long videos like this. And I really am happy that you find it helpful. Coming from you, I appreciate that. Na nakatulong na yung video. Kaya nga talagang sinikap ko na kontakin ka without, kumbaga with short notice. Kasi sabi ko, talagang ang ganda nung video mo eh. Ang daming mga diniscuss ka doon na magandang key points na dapat maintindihan nila about immigration. And doon naman sa... susunod pa, may hinahanay pa kami. May mga susunod pa. Yeah, it just takes time, really. With all the changes, tapos, minsan, basta paiba-iba yung ano. So, ang hirap gumawa ng content na paiba-iba. Right? Like, I don't wanna create something na today it's this and then tomorrow iba naman. Ang hirap gumawa ng content, especially for my case na I have a full-time job. Nagbabiyahe din ako. I also have my personal life. So really I appreciate na yung 22 minutes na video na yon, na I was able to condense it and marami mga susunod. Ayun. Siguro anong masasabi mo or may papayo mo dun sa mga ngayon ay mga applicants na na-overwhelmed about these changes sa immigration? Like I said on my video, it's just a trend. Ito yung trend that's in today. But it will go eventually. Kasi nga there is a continuous need ng workers
in Canada. At saka sadly, yung mga walang status talagang mapapauwi. Like yung mga visitors or yung mga people who came here to study on a short-term basis na ganyan. So, once na nag-uwian na yung mga naka-open work permit before or mga visitors who are working under the table, you will see the shortage will come up again. Yeah. Right? So, yun yung trend ngayon. It's unfortunate, pero it is what it is. But it's not really the end of the world. Right? So, yung sa mga, halimbawa, sa mga walang exemption, wala sa exempt na sector, all they gotta do is target yung mga locations na mababa ang unemployment rate. Like yung mga clients namin at Mercan, we know na meron talagang marami sa mga employer clients namin sa Mercan yung pasado pa rin sa mga renewals. Although there's gonna be some who are not gonna be able to be renewed. Pero there's also a way for them to bypass that. Because once you apply for permanent residency, you won't need an LMIA to renew your work permit. So, yun. So, the ultimate goal is, kung nandito ka na, try your very best to get your PR kung saan ka nang nag-work at kung saan na yung employer mo. There's no, I'd say, I can't stop people from moving around kasi it's for their future. Pero recently, we got an inquiry kung legit ba or kung legal ba, wherein someone was being offered parang support for permanent residency in Canada, but they have to pay $20,000. Wow. So, Canadian dollars yan? 20,000? Wow. So, like, is it worth to get your PR that way? Or, kung meron kang chance ngayon, where you are now, if you're already working in Canada, why not just pursue that, right? Pero, hindi rin natin masabi kasi baka yun talaga yung goal nila, and kasi hodang magbayad sila ng more than that, that's equivalent to 1 year salary kung net ang pag-uusapan, di ba? Yeah. Net salary mo ng year yun. Pero if it's worth it, you know? Ayun, so target permanent residency, and what we're working on right now is a project where people can immigrate to Canada without a job offer. So, yun yung nakikita kong trend that will go up in the future. So, pag-uusapan natin yun in private kasi meron akong insight para sa'yo. Ayos. Yan yung magandang information na first hand maririnig ko sa'yo. Bago ko i-release yung yung mga upcoming na videos, I'll inform you. Kasi alam kong nakikinig ka talaga at saka na-share mo yung information ng seamless. Exactly. Ganon. Thank you. Nakatawa. Thank you, Sok. So, without giving too much information about your video, ano dun sa video mo yung sinasabi mong shocking na update? Yung removal of some occupations or some sectors in processing their work permit or their LMIAs. So, dahil may mga cities or towns in Canada na mataas ang unemployment rate, meaning maraming Canadians ang walang trabaho. So, paano na yung mga merong application? Natanggap na sila, may job offer na sila, tapos boom, hindi pala makapag-apply ng LMIA yung employer. So, you know, until mag-change yung policy, which we don't know when. Like I said, it could take 2 years. And then another shocking is 1 year na lang mabibigay na work permit. Karamihan sa mga nagdadatingan, mga 2 years, 3 years na work permit. So, with a 1 year work permit, ang bilis lang nun, di ba?
And then it takes 6 months to get another LMIA. So dapat pagdating mo pa lang, nagre-renew ka na kaagad. Diba? So, yun yung itataya mo ba yung life mo or work mo or career mo where you are now to come to Canada on a 1-year work permit? I'm not sure if if ipagsasapalaran ko yung ano. And then, ano pa ba yung shocking about that? Ayun, so, like, for example, like, if you get a 1-year contract, well, for me, it's not worth it. But again, if that's a good pathway for people, then so be it. But I wouldn't pay for anything. So kung mag-accept sila ng job offer, just make sure na hindi sila magbabayad na for that kind of job offer, diba? Kasi yung mga I wouldn't say scammers. There are agents naman out there who actually nagpapabayad for jobs, pero shocking din para sa kanila kasi paano mo bibenta ngayon yung job offer mo? Yun na nga. 1 year na lang, diba? 1 year na lang ang mabibigay. So kung dati 2 years, meron ka pang leeway meron kang lead time para ma-workout mo yung PR mo. Pero ngayon 1 year, ang mga requirements ngayon sa PR is more than 1 year or at least 1 year. Pag landing mo pa lang, ubos na yung oras mo, ubos na yung araw mo, wala pa lang ng social insurance number, hindi ka pa nag-start mag-work, mga 1 week ka pa, jet lag ka pa, ganun. So from end to end, kulang na yung 1 year na work permit para so you can use that for PR qualification. So ayun, like, there's a lot of more things that for me it's shocking. But again, I'm not surprised with the trend. Ayun. Yung ano naman sa mga clients namin sa Mercan is they are our top priority. We're working around the clock para ma-evaluate namin yung mga status nila at saka yung chances nila. And if we have to move some, we can, we will. At kung hanggat kailangan i-push yung mga qualification nila for PR, we will do it. But they can only them. Sila lang yung may kayang gumawa nun eh. Alangan naman ako mag-IELTS para sa kanila, di ba? Or ako yung mag-aral ng French. Inaral ko na yung French, tapos na ako dyan. So, kayo, yung mga nasa Quebec, di ba? So, ayun. Yeah, there's a lot more, pero again, this is a shocking thing, but it will be temporary. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Marjorie. Invite mo sila sa iyong YouTube channel at saka sa iyong Facebook page. Hello, so follow me, Marjorie Quintos, lang sa Facebook and sa YouTube. I haven't been really posting much videos lately sa YouTube kasi nga ang daming pabago-bago, so I don't want to release a video na walang saysay, you know. Although, nag-share naman ako ng mga lifestyle ko, mga travels ko, so watch nyo na rin para parang nakarating na rin kayo. Kasi I like traveling and sharing it, so ayun. Thank you, Sok, for your time. That's the invitation. Ayun, uwi na ako kasi Mochi naghihintay pa. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Marjorie Quintos. Thank you very much for sharing those information. Okay, sige, bye-bye. Thank you. Okay. See you. We'll talk soon, okay? Sige. Okay, bye. Bye. So, ayun mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and mga opportunities din to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.